Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Socorro Taratingan from BSN3 Section E. So ngayong araw is magbibigay ako ng aking huling reflections or opinion patungkol doon sa mga topic na diniscuss ng aking mga kaklase. So from grade team sila. So ang topic na na-assign sa kanila is all about the issue and Philippines pop cultures. So, ang first na bibigyan ko ng opinion or reflections base sa pagkakaunawa ko is yung colonial mentality and cultural identity. So, sa pagkakaintindi ko dito is ito yung pagtingin na mas maganda or mas mataas ang banyagang kultura kaysa sa atin. So, base doon sa mga nag-report or sa mga video report na sinend nila is sabi doon is dahil doon sa pananakop ng mga Kastila at Amerikano is na-impluwensyahan nila yung mga tao or yung mga mamamayang Pilipino na isipin natin or isipin ng maraming tao na mas maganda or tama ang banyagang pamumuhay. So, kaya ang epekto nito is mas pinipili ng maraming tao or mas pinipili natin yung mga imported goods kaysa sa local. So, halimbawa nito is nung 'di ba as a Pilipino. So, parang mas nag-import tayo ng mga pagkain from other country kaysa sa atin. And then isa pa sa mga epekto nito is yung pagkakagusto sa mga western shows kaysa sa sariling sining or pelikula. Kung mapapansin nyo, di ba, bilang ako, oo, aaminin ko, mas pinipili ko yung mga ibang pelikula or yung mga pelikula other country kaysa sa mga Pilipino kaysa sa mga pelikula dito sa Pilipinas. So, dahil sa mga epekto nito is nagreresulta siya ng unting-unting pagkawala ng pagkagusto at pagpapahalaga sa sarili nating kultura. And then, next is yung commercializations. So, sa commercializations is ito yung pagkakakitaan ang kultura sa pamamagitan ng pagbebenta nito. So, ang kultura, sabi doon is, ang kultura ay katulad ng mga sayaw, kasuotan, pagkain, and tradisyon ay ginagamit para sa profit or negosyo para pagkakitaan sila. Diba kung mapapansin nyo sa mga iba yung asamara ng costume is parang ginagamit siya sa ibang lugar para i-display para pagkakitaan nila like ganun. And then isa sa mga halimbawa nito is yung paggamit ng tradisyonal na kasuotan bilang fashion or costume sa hindi tamang konsepto. Katulad nga ng sabi ko kanina is yung mga gumagamit sila ng mga kasuotan bilang costume lang or sa mga fashion para pagkakitaan nila. And then, pangalawang halimbawa nito is yung festival na naging tourist attraction pero nawawala na ang original na spiritual na kahulugan. And then, so dito sa commercializations is meron siyang negative feedback and positive feedback. So, ang positive feedback nito para sa atin is nakakatulong siya sa ekonomiya. And then, yung negative feedback niya naman is nasisira niya ang authenticity ng ating kultura. And then, pangatlo is yung cultural appropriations. So, dito sa cultural appropriations is yung pag-angkin o paggamit ng bahagi ng kultura ng iba na walang respeto, pag-unawa o pahintulot. And then, dito is karaniwang ginagamit ng mga dominanteng kultura sa minoryang kultura. Halimbawa nito is yung pagsuot ng mga katutubong kasuotan like ibibigay ko na example yung sa mga ipugaw. So sa ipugaw yung di ba sa ipugaw is yung mga headdress ng sinusuot nila. So sa ibang tao is sinusuot nila yung mga headdress bilang fashion or costume. And then paggamit ng sayaw, kanta o relihiyosyong simbolo ng katutubo sa mga aliwan na walang pahintulot. So parang gumagamit ng mga traditional song nila, mga traditional sayaw nila is ginagamit nila sa walang kabuluhang
event like ganon. And then, sa cultural appropriations is meron siyang problema. So ang problema nito is parang binabastos at binabawasan ang kahulugan ng kultura ng mga menorya. And then, proceed tayo sa pang-apat, yung stereotyping and misrepresentations. So, dito sa stereotyping is pagbibigay na isa ng sobrang simple o maling paglalarawan sa isang grupo ng tao batay sa kasarian, lahi at relihiyon. So, yung stereotyping is ito yung pangkaraniwang ideya na hindi naman totoo para sa lahat. Halimbawa nito is yung ang mga taga Mindanao daw is ang mga taga Mindanao or yung mga Muslim is kapag nakikita nila, pag nalalaman nila is taga Mindanao ka or Muslim, is tingin nila sa'yo is isa kang rebelde. Isa kang rebelde sa isang maling generalizations. And then yung misrepresentation is ito naman yung maling pagpapakita sa media ng isang grupo. Halimbawa, ang mga LGBT ay palaging comic relief sa pelikula katulad ni Vice Ganda, di ba? Isa siyang LGBTQ. So kapag nasabing LGBTQ is parang lahat ng pelikula na pinapasukan nila is para sa mga jokes, sa katatawanan, pero hindi pala. And then, dito sa presentation is may epekto din siya. Nakakasama sa imahe at pagkatao ng mga tao sa komunidad. And then, the last one is yung impact of social media. So, yung impact of social media, ang pagkakaintindi ko dito, ito ay ang kakayahan ng social media na baguhin ang kultura, ugali at pananaw ng isang tao. So, sa impact of social media is meron siyang positive feedback and negative feedback. So, sa positive feedback is napapakinggan ang boses ng mga marami kahit na ordinaryong tao ka lamang. So, halimbawa nito is kung may mga saloobin ka na pwede mong matagal mo nang tinatago or kinikimkim, pwede mo siyang i-post sa mga TikTok o sa mga Facebook, kasi nga social media yon. Kahit ano pwede mong i-post or i-mail din mga ganon. And then, meron din siyang negative feedback. So, sa negative feedback naman is kumakalat ang mga maling informations o stereotypes. So, tama, totoo yun. Kasi sa social media, meron talaga siyang negative feedback. Kasi minsan is maraming kumakalat ng mga fake news, di ba, mga ganon. And then, nagkakaroon ng cancel culture at toxic comparisons. And dito lamang po nagtatapos ang aking video reflections. And again, maraming salamat and good afternoon everyone. Assalamualaikum.